beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Michang Ami from Japan, kabayan. Aries, this reading is for you, 40 days. Ano mga magaganap mangyari sa'yo? Tingnan natin. Bago matapos ang year 2024, maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. We have the other opportunities are waiting for you. Yan, it's depends of you, no? May opportunity. Kumbaga, meron daw, may pagbubuksa ka ng taas para lumabas sa isang sitwasyon na pinagdadaanan mo, if ever na meron, no? This is your energy, oh. Victory in Psalm 84. Ibig sabihin, kung papasok ka dito sa door na to, there's a victory na magaganap sa'yo. Maaaring vice versa, ito ha, energy mo, energy na versa mo, energy na malapit sa puso mo. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, wag nyo lang din ipilit, okay? Aries, 40 days po. Please show me. Show me, show me, show me, show me. Lansahin ko ulit. Para kay Aries. Thank you. Stress tab lang. Wow, the blessing. Oh, kapag pumasok ka sa there's a blessing coming in. We have the justice. Okay. Wow, the success. Okay. May mga success na magaganap sa iyo in 40 days. You should accept valid criticism. I-accept mo kung ano man yun, no? Huwag kang maging ganito. Don't suffer, no? I will have the two-faced friend. Ingat kasi may poker face or may dalawang, maaaring ikaw or there's a person here na dalawa ang personality. Feeling tied down and frustrated. Mayroon pa rin naman meron ka pa rin pagdadaanan na mga mapoprostrate ka. Yan, ingat pa rin. You will show the way. Yun. Tulad kanina, di ba? You will show the way, the door is open to your success. And syempre, you should accept the criticism. Kasi, baka nga may mali ka or tama naman sila. Di ba? Mag-react ka na lang kapag alam mo na hindi totoo. I have the teardrops, great personal sorrow. Yan. Ingat din kayo when it comes sa mata. Baka iba dito is maging mutain, magka-sore eyes, masakit ang mata, also eye bags, and mamula mata, mahapdian, kung ano man, ingat kayo sa mata. Lumalabo yung mata, ganyan. Pero mga lungkot, ako nakikita dito, no? Siguro, handin yung sitwasyon mo na maaring it comes to a two-face ikaw or a friend, no, ito, andun siguro yung time na minsan masaya ka, malungkot ka, masaya ka, malungkot ka. Siguro andun yung situation na minsan okay yung surrounding mo, tapos minsan hindi okay. Diba? Iba sa inyo, you are suffering talaga sa isang situation, no? Sa nakita ko dito. And sabi naman dito, there's an enlightenment. They show you a light, no, para makalabas dito sa nightmare na to, kung ano mga pinagdadaanan mo. Kumbaga, hindi yung problema in a dark place mo ngayon, lungkot man yan, sa trabaho mo yan, sa relasyon mo yan, o sa sarili mo man yan, no? They show you a light para makalabas doon. Kaya nga kanina, there's a door, di ba? Yung door na yon, kung mag-enter ka doon, and then the success will come to your way, di ba? And the blessing. And yung iba nga dito is nagkakaroon kayo ng maraming obligasyon, no? Marami kayong obligasyon, hindi yung assessment, mga now overload na kayo sa mga
dinaranas nyo ngayon na hirap. Maaring ito is sa work mo, maaring sa relasyon mo, ganyan. Kumbaga, o kaya kalungkutan, isa rin yun, kalungkutan kasi we have the nightmare, ganyan. Iba, baka iba sa inyo is, na, ano ba to? Nananaginip kayo, ganyan. Marami kayo ini-imagine actually, no? May mga ini-imagine kayo, meron kayong mga pinafantasizing, may mga wishful thinking kayo, kumbaga. Minsan magulo din yung isip nyo sa nakikita ko dito, no? Kasi hindi nyo na alam kung ano yung susundin nyo, no? Sa nakita ko dito. Handito rin kasi yung you are suffering dun sa sitwasyon na yun na parang ang bigat at hindi mo alam paano mag-umpisa or ano yung dapat piliin in life, ano, sa nakita ko dito. Pero, syempre, handun pa rin naman yung fulfillment. Also, this is an enlightenment to success, no, sa nakita ko to. And we have the candle din kasi talaga, sinasabi talaga doon na there's a light or magkakaroon ng enlightenment due to success sa isang situation mo sa buhay mo. Kailangan mo lang talaga siguro dito is advice from other or kinakailangan mo lang talagang pag-aralan yung mga bagay-bagay o sitwasyon na pinagdadaanan mo sa ngayon, no? And syempre, sinasabi rin dito na you have a knowledge, no? Alam mo simulat sa Paul kung ano yung pinagdadaanan mo dito, no? At alam ko na alam mo rin, alam ko na alam mo rin, na, 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 ano yung dapat na maging solusyon or ano yung dapat mo na gawin this time kasi may knowledge ka, no? And you need to trust more lang talaga to your intuition, no? Sa nakita ko dito. And also, wag mo rin kakalimutan na you need to take care of yourself. And siyempre, kailangan mo rin talaga na magkaroon or maging aware ka rin talaga sa feelings ng ibang tao, no? Sa nakita ko dito, hindi lang dahil sa because of you like this situation, tapos bigla kang tatalikod, no? Dahil ayaw mo na ng overload na situation or lungkot or responsibility, no? Kailangan mo rin talaga na you need to be aware talaga sa mga feelings ng ibang tao, no? Para handun din yung respect nila sa'yo sa nakita ko dito. And siyempre, handun din yung get advice from others, no? Sa nakita ko dito. And be emotional mature this time, no? Kung may matatapakan or may masasaktan, yun, isipin din natin. Pero, kumbaga, binato ka, sabi ko nga, di ba, in the last, kung binato ka ng something, di ba, huwag ka na lang bumato rin. Di ba? Kumbaga yung ginawa mo kasi kaya ginawa ko, hindi rin siguro yun good. Ibigay na lang natin yun sa taas, no? Kumbaga isipin mo rin, be open din, be open. O i-open mo yung nararamdaman mo sa paligid mo, no? Para mas maintindihan mo sila kung kung ano yung pinanggagalingan nila at maintindihan ka rin nila. No? Tingnan natin. Ano yung nightmare sa kanya? About what? Ano pang pwede namin malaman to? Sino? Bakit? Ano yan? We have the Earth in Taurus. The Earth in Aries, this is you, no? The Wheel of Fortune, no? And you have the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn, and the Fire. The Fire. Okay. Ganito, ha? You are suffering in a situation of a relationship or you are commit sa isang sitwasyon. Either sa relationship or sa trabaho mo, no? Kung saan man ito. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is nahandito yung situation na nalalack of trust ka or you have a self-doubt, no? Or there's a person here na nagkakaroon ng lack of trust sa'yo or self-doubt, ganyan. Vice versa mo siya, no? Sa nakita ko to. Andito rin yung nakikita ko sa'yo na sobrang napipressure ka sa meron ka sa ngayon, no? Iniintindi mo yung mga bagay na nasa paligid mo or sitwasyon mo. Kasi ang nakita ko sa inyo, sa iba sa inyo is nagkakaroon ka ng limitation. Kumbaga, lahat ng kikilos nyo, sasabihin nyo, may limit, no? Sa nakita ko dito. And you are not stable right now sa nakikita ko dito, pero iniintindi mo yung bagay na yun, no? Sorry kung sakit na ako sa nakita ko dito. And also
Sa nakikita ko dito is um, nagkakaroon ng dogma or paniniwala, no, sa nakikita ko dito. Maaring merong isang bagay sa buhay mo na kailangan mong intindihing maigi, no? Sa ngayon kasi napaka-weak sa akin nung energy mo, no? You are super weak, kaya nakikita ko sa'yo, you are not stable kasi you are in a dark place sa buhay mo na I don't know why, pero meron ako nakikita dito na person na the giving or vice versa tayo, parang tinutulungan ka niya in a way na related ang money or vice versa, no? Sa nakita ko, o iniintindi ka niya. Ganyan sa nakita ko. Sa nakita ko kasi is, sa sitwasyon na to, may trabaho ka ba? Parang, ba't hindi ko nakikita na may trabaho ka? Or maybe wala kang ipon, ganyan, no? Kasi nakikita ko dito is, may tao na nakasandal sa isang tao. May tao na nakasandal sa isang tao. Parang may tao na nakasandal sa isang tao na tinutulungan siya when it comes to money, no? Sa nakita ko dito. Someone is makasarili, sakim, nakita ko dito. And also, there's a person here na, I don't know kung this is a materialistic or talagang sumasandal lang siya dahil may nagbibigay sa kanya o nagsusuporta sa kanya when it comes to a money, no? Sa nakita ko dito. Pero this person is not really a good energy, no? Kasi parang ginagamit niya yung part niya na yun in a way na gano'n, na mali. Kasi it's wrong naman talaga. This person is very danger, no? Medyo masama yung espiritu nito. Saka, kumaga, this person is disorganized. Kumaga, wala siyang ipon or hindi siya stable in life. Sa nakita ko dito, kumbaga, this person is more on chaos and disloyal. Iba naman sa inyo, siguro nandito kayo sa situation nyo na medyo nalilito kayo, no, sa isang bagay o sitwasyon sa buhay nyo na maaring gusto nyo ng ibang direction sa buhay nyo at makalabas dun sa sitwasyon na yun, pero nalalack of trust kayo sa sarili nyo or nagkakaroon kayo ng doubt or self-doubt when it comes to yourself or na nandito rin yung maaring naisip mo is parang kung aalis ako is baka I don't know kung anong sitwasyon to, parang there's a guilt or nagkakaroon ng self-hate, no, sa sarili mo. Maaring kung halimbawa ikaw sumandal ka sa isang situation, kumbaga hindi ka tumayo sa sarili mo mga paa or vice versa, hindi ka tumayo sa sarili mo mga paa at sumandal ka lang sa isang tao, no? Parang handun yung sitwasyon na ikaw din ang naglagay ng sarili mo diyan kasi kumbaga kailangan may limitation ka talaga, 'di ba? May limitation, magkakaroon ka talaga ng limitation. Kailangan intindihin mo 'yun, 'di ba? Kasi kaya nakikita ko sa'yo, nape-pressure ka dito, no? You are suffering talaga dito sa sitwasyon. Kasi syempre, kahit naman ako, 'di ba? Aba, hello. Anong pinagmamalaki mo? Hindi mo ba alam na ako nagbibigay sa'yo, nagsusuporta sa'yo? Di mga example lang yun na, alam mo, example lang yun, baka ba yun, mag-react kayo na example ko lang yun. Aray ko, sakit na pa ako. Example ko lang yun. No? Kaya dito, nape-pressure ka ngayon kung nasaan ka. Maring gusto mo na ng ibang direction or gusto mo na magbago yung cycle ng life mo, pero nakikita ko dito medyo nalilito ka. No? Pero it's up to you. Nasa sayo kasi daw yung desisyon na to. No? Nasa sayo. Hala! Oje tayo. Tingnan natin yung overload. Pwede nyo pong ipaano sa akin. Nagkakaroon ng conflict sa iba. No? Para saan? Parang ba, inuobliga ka ba or nagkakaroon ka ng mabigat na obligasyon ngayon, no? So, iba sa inyo, sa nakita ko dito. We have the fire element and the earth and ano ito? Hermit pala to. The earth, Virgo, and we have the fire in Leo.
No, and we have the tower also, and we have the fire element. When it comes to overloads, na nakikita ko dito is, yes, nag-iisip ka ng isang situation mo sa buhay mo. Kasi you want to follow your goals, no? Or may mga gusto ka nang i-follow kasi you want to abandon something. Maybe your old version of you or situation mo na ngayon na parang nape-pressure ka, yan, no? Sa nakita ko to. Gusto mo nang kalimutan o gusto mo nang alisan, no? Sa nakikita ko to. Kasi may mga goals ka na gustong tahakin sa ngayon. Yun, pinag-iisipan mo ngayon at sinisiyasat mo yung sarili mo o naghahanap ka ng mga katotohanan, o nafe-feel mo kasi minsan, no? Andun kasi sa sitwasyon mo na gusto mong mag-withdraw or umalis dun sa sitwasyon na yun, or maybe you want to retire for something, no? Handito yung minsan hinihiwalay mo na lang yung sarili mo, siguro iba sa inyo pag na when there's a time na napapaisip kayo, no? May mga time na you want to be alone tapos nag-iisip kayo, gano'n, no? Parang may mga minumuni-muni kayo. Kasi, why? Kasi you want a renewal o gusto mo talaga na pagbabago this time. Either this is a opportunity or a new cycle of your life, no? Sa nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko sa'yo dito is nakokontrol ka ng sitwasyon mo sa ngayon, no? Yan nakita ko. Titingnan ko, ha. Kasi may nakikita ako dito, Aris, na there's a person here, or vice versa tayo, there's a person here na pinapahalagahan ka dito and they giving you a support, no? Sa nakikita ko to. Kaso, or vice versa, ha? Kaso, may tao rin ako nakikita dito na very controlling, maari pag galit siya, maari nakakapagsalita siya na medyo hindi magandang salita, bastos, the person na they always breaking a promises, na nakita ko to, nagiging abusado, or ito yung tao na wala siya sa katwiran kung magsalita. Kumbaga, no? Very weak yung iba. May nakita kong weak and cold and also dishonest, no? May dishonest na person. Parang may tao na parang hindi, ano ba yung Tagalog mo? Inhumanity, alam mo yun? Hindi makatao. Wala, ganun. Ganun, i-research nyo, ganun. Parang, tong tao na to, or vice versa tayo, tong tao na to, parang hindi siya makatao. Kasi, mangangako siya ng isang bagay, tapos hindi niya susundin, di ba? Nagiging, kumbaga, hindi man in a part na yun, abusado masyado. No? As long as pinagbibigyan at pinagbibigyan mo. Diba parang nga tayo, diba? Humingi tayo kay Lord ng halimbawa, humingi tayo kay Lord, bigay niyo naman po yung sana po bigay niyo sa akin yung tumaas yung sahod ko. Ganyan. Halimbawa. Tapos, naibigay sa'yo ni Lord. Diba? O ni universe. Tapos, the next time, hihingi ka na naman. Lord, sana naman, ganito yung maging bonus ko. Alam mo yung walang katapusan na walang kontento. Ganun. Kumbaga, gawin mo muna yung pinagbigyan kita, gawin mo muna yung part mo. Ganun. No? Nandito ka sa part na yun. Sa nakita ko dito. Kaya nakikita ko sa'yo, napaka-masyado. May mga parang I don't know if ini-obliga ka or meron kang mga responsibility. Kumbaga, when it comes to a promises din or vice versa, when it comes to a promises kasi, that is your obligation because nag-promise ka, diba? Bakit ngayon, nagangatwiran ka ng ganyan-ganyan? Kasi ikaw ganyan-ganyan, paano, kumbaga parang isinisisi mo pa sa iba. Diba? Ibig na kasalanan mo at you need to accept that situation na yun, isisisi mo sa kanya. Pero ang totoo, kasalanan mo. Yung mga ganun part. Or vice versa tayo maaring ito is related to sa trabaho mo na boss mo, di ba? O, kung ano man ito, ipasok mo yung sarili mo. Imagination about may mga gusto ka na kasing sundin. May mga gusto kang goal na puntahan, kumbaga, no? Sa nakita ko dito. Ano to? Okay. Saan yan? About? Ba't nakandito si ano? Ano mangyayari? Okay.
Ibig sabihin, kung ikaw ito, Aries, nagiging ikaw ito. Ikaw to. Oh my God. I hope hindi, ano. Double faces. Okay. We have the fire element. We have the water in Scorpio. We have the water at Cancer. And also the water in Cancer again. Earth in Virgo. And ang dami mong Cancer. Bakit ang dami mong Cancer? No. Also, we have the fire. Ay, the fire. Oo nga, tapa. Fire naman to. Oh. Nalito ako eh. Nalito. Ako yung nalito. We have the fire in Leo. And fire in Sagittarius. Meron naman tayong fire element. Okay, when it comes to imagination, issue iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng options in life, no? Either this is a new opportunity or you want to jump to your fashion or yung goals mo sa buhay mo, no? Kumbaga, magulo yung isip mo and you want to decide and to move on. Kumbaga, you want to take it action for something. Kaso, maybe you have an option, no? Sa nakita ko dito. May mga gusto kang i-moving forward sa'yo. Ini-imagine mo na yun. Kung baga nagkakaroon ng fantasizing if ever, ganito, ganyan, ganon, ganyan, no? And then, sa nakikita ko rin dito, sa iba sa inyo is, meron kayo ini-imagine na isang tao na you want to union or to getting together, kumbaga, no, sa nakita ko dito. Or vice versa. Andito yung someone is curious sa isang tao and gusto niyang itama yung mga mali niyang nagawa or they want to say sorry, no? Sa isang tao and kaso magulo yung isip niya, kumbaga. Medyo magulo yung isip niya. Ang nakita ko dito is medyo parang nagpa-fantasizing pa muna siya, no? Kumbaga nagkakaroon kasi siya ng choices in life kung i-move forward niya itong sitwasyon na to or hindi, no? Kumbaga, there's a choices ako nakikita sa kanya. Nandun talaga yung daydreaming, fantasizing, and syempre, ganun din. Kung sa iba is this is an opportunity or maybe sa mga action mo in life, no, Aries, sinasabi dito na you need to trust to your intuition to make a decisions right ang sinasabi and also be patient lang to make a choices para hindi ka rin magkaroon ng mga maling desisyon sa buhay sa nakikita ko dito. Yes, it's 40 days, gano'n na maano mo. Ang nakikita ko sa'yo dito is, magbibigay ka daw ng effort sa isang bagay, no, para maayos yung sitwasyon na to. Gano'n ang nakikita ko. Maaaring magkakaroon ng mga pagkakasundo sa iba sa inyo, no, kung may mga nagkaroon ng away or hindi nagkaintindihan, ganyan, no, or may mga tao na gusto mong i-meet, no, in 40 days, ganyan, magkakaroon daw ng mga pagsasaayos, no, ako nakikita dito, when it comes to mga struggle, problem, or burden in life. Kumbaga, magkakaroon ng pagsasaayos para matapos na yung mga problema or obligation or sitwasyon na to, no. Yun. May bibigyan ka daw ng effort. Maaring trabaho, a relationship, to fix, mga ganyan, no. Sa nakikita ko dito, magkakaroon ng new beginning sa'yo. Yun. Sa iba dito, baka trabaho. O kaya iba dito is a relationship with someone. May mga, in 40 days, meron ka daw mga i-imaginein, no, na mga sitwasyon sa buhay mo, kung paano maayos o maresolbahan yung bagay na yun. O paano ka makakaalis doon sa in dark place na meron ka sa ngayon. Ano yung blessing? Bakit? Hala. Anong nangyari? Anong sabihin? Ano? Walang naging magandang sagot Okay. When it comes to a blessing, my God. We have the Scorpio, water in Scorpio,
We have the air in Gemini, the fire in Leo, the water in Pisces, and we have the air element and the earth in Virgo, no? Sa nakikita ko dito, when it comes to a blessing and fulfillment, I think di siya mangyayari. Kumbaga, dito kasi pumapasok dito yung, it's up to you to make it happen. Now, if you want to make a new beginning in your life or a fresh start in your life, kumbaga, ito na yun, nasa sa'yo na yun. Nasa sa idea mo, nasa action mo, yung sitwasyon na yun. You need to trust lang talaga more to your intuition sa nakita ko. Sa ngayon kasi is, andito yung parang meron kang sitwasyon na, this in 4 days, parang may mga sitwasyon na hindi siya, na matatakot ka actually. May mga sitwasyon sa buhay mo, this in 40 days na medyo matatakot ka. Yung may mga sitwasyon na parang wala kang magagawa, kundi sumunod, o kundi is magiging stagnant ka doon, no? Kahit may mga sitwasyon na may mga wini-wish ka, kumbaga, no? Sa nakikita ko dito. And also, you are focusing then in a 40 days sa sarili mo para maging stable. Ang nakikita ko nga sa'yo dito, hindi ka this in 40 days, medyo hindi ka ata magiging totoo sa sarili mo. This time, no? Parang nandito yung magiging weak ka and powerless this 40 days na nakita ko dito. Magkakaroon ng may tao na maaring may mga makakaramdam ikaw or vice versa na may mga puot or matinding galit na magaganap this in 40 days or I hope po naman walang magkaroon ng paghihiwalay, no? Yan, may mga I hope naman. Sa iba siguro paghihiwalay, may mga sitwasyon na maaring hindi kayo magkatugma or may tao magiging makasarili. This imbalanced relationship dito sa nakita ko sa iba. Maaring magkaroon ng conflict. Maliit man o malaki ito, no? And hindi magkakasundo at hindi magkakaisa, no? Kasi ang nakikita ko dito is may tao na magsisinungaling. When it comes to a blessing is hindi ko siya nakikita. Siguro blessing is pagkakaroon ng kung ano yung meron ka ngayon, yun yung still ngayon, no? Pagkakaroon naman ng enlightenment, no? Also this also enlightenment kasi magkakaroon ng enlightenment, kumbaga, pero yun nga, there's a door kasi din kanina, no? Kumbaga, depende na lang sa iyo. Kung magpapakatotoo ka sa sarili mo, magiging okay to. Bakit may nakikita ko na may tao ba na nanakot? May tao na, hindi ko alam, natatakot ka ba o nanakot? Parang natatakot. Kasi may nakita ko dito na tao na parang nagdidikta. Yung bastos, nagdidikta. May tao din akong dito na nakita. May tao na very manipulate, no? Someone want to be independent sa nakikita ko dito. Kaso, hindi ko nakikita Okay. Meron ka daw in 40 days, meron daw mga decisions in life na maaring magdadalawang isip ka. May tao ako nakita na nang aangkin. Kumbaga, mapang-angkin or nang aangkin. Ganun nakita. May nakita ako parang magpapadental. Hindi ko alam kung may magpapadental sa inyo or ano yung connection ng dental clinic or ipin, no? Ingat ka, no? Kasi sa nakita ko in 40 days, may mga sitwasyon talaga dito na magkakaroon ng paglala or paghihina or paglubha ng isang sitwasyon sa buhay mo. Ganun nakita ko. May mangyaring ganun. Either this is a relationship, trabaho, sarili mo, maaring kung ikaw is malungkot, baka mas lalo kang maging malungkot,
ganyan. O kaya yung relationship mo, halimbawa, relationship mo sa kaibigan mo, sa karelasyon mo, kung medyo nagkakaroon ng tagilid na gano'n, mas lalo siyang lalala this time, no? Sa nakikita ko. Kung saan man yung part na yun. Baka yung ipin mo, lalong lumala, or there's someone here na kailangan na talagang i-fix yung ipin or magpa-dental na talaga kasi baka lumala, ano? Yung mga gano'n. Tingnan natin si coach. We have the air element, the water, on air, energy. We have air in Aquarius. Bakit po? Ano yan? Wala, dalawa nakikita ko dito ah. Dalawa'y tao. The devil. The Capricorn. We have the water element, the earth element, the Taurus, Virgo, and Capricorn. And the air. Okay, when it comes to, you have a knowledge. Kasi nakita ko ito, alam mo yung katotohanan. No? Alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo how to heal. Or alam mo yung gusto mong piliin sa buhay mo. No? Kasi you are a very smart person. And so nakita ko dito na maaring ikaw or there's a person here na magbibigay sa iyo ng they giving advice and support sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro when it comes to related ito to love, no, sa iba sa inyo. Or mga sitwasyon na susuportahan ka nito to heal yung mga nararamdaman mo this time. Maaring susuportahan ka nito na related ang how to renew yourself, no? Sa nakikita ko dito. Pero kasi meron tayong devil, kumbaga, someone's obsessed. May mga bagay sa buhay mo na maaring ma-stuck ka, no? Kasi nakita ko dito na maaring may mga gusto kang, kasi gusto mong, gusto mo ng pagbabago this time, no? Gusto mo ng pagbabago this time. You want a new beginning in your life, no? Sa nakita ko dito. Pero, medyo mapipigilan ka daw ng isang bagay sa buhay mo, no? Kumbaga, maaring may tao dito na mapipigilan ka or kakausapin ka dito, no? Kumbaga, or vice versa tayo. Maaaring this person or a situation na matatrap ka raw eh. Matatrap ka sa sinasabi nito. Anak, baba mo na. Bakit? Matatrap ka daw sa pag-uusap na to. Maaaring mangangatwirang ka or hindi. Baka may kumausap sa'yo at paaminin ka, no? Sa nakita ko dito. Baka sabihin niya, sino sa aming dalawa? Ano ba talaga ang gusto mo? Ako ba o siya? Ano bang gusto mo? Ito bang trabaho na to? Ibang trabaho? Yung mga gano'ng acting. Ganyan. Oo. No, ay! Anong gusto mo? Mahal mo lang ang sarili mo. Ganyan. Hindi mo alam yung nararamdaman ko na nahihirapan na ako. Na nasasaktan ako. Ay, ang drama ni ate, ano? Yan. This time, in 40 days, baka may kumausap sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. May kakausap sa'yo. Na ito is related sa mga pagbabago. Baka kausapin ka dito kung ano yung gusto mo mga pagbabago, kung gusto mo na ba na kung sino ang pipiliin mo, o ano ba talaga yung gusto mo in life. Ganyan. Diba dito, siguro, andito yung iba sa inyo is there's a love or mayroon kayong gustong kausapin na related ang love. Ganyan. Ano si Claire? Third party. Meron nga. Hindi nga ako nagkamali. My goodness is. Oh! We have the air in Libra. The water in Mercury, Cancer. And we have the fire in Sagittarius. And we have the air in Mercury. And we have the 8 of Swords
the air in Gemini. Okay, when it comes to a care, there is someone here na very care siya sa kanyang kaibigan. Handun din yung situation na they patiently waiting and they manifesting itong sitwasyon na to, no? Kaya so, napuprostrate siya in a way na meron siya sa ngayon. Maybe this is you or a vice versa, no? Handun yung frustration, handun yung itong tao na to is natrap siya sa isang sitwasyon. Maaring siya is meron ng pamilya or meron siyang karelasyon. Pero gusto niya makipag-communicate or they want to recover or reconciliation, yan, sa isang tao na malapit sa puso niya. Maybe this a friend, no? So, nakita ko dito. Or a past relationship. Pero nakita ko this a friend. No? Nakikita ko dito. Gusto niya na reconciliation or pag-uusap. Ganyan. Or maybe sa iba sa inyo is this person is they want to share a problem dito sa kaibigan niya. Or vice versa tayo. Yun na nakikita ko. Kumagahan din yung situation na siguro kung ikaw ito Aries, siguro is in this 40 days sa nakikita ko dito, you are manifesting something na mahihingahan mo ng sama ng loob or mga pinagdadaanan mo this time, no? Sa nakikita ko dito. Ganun. Para maghahanap ka ng tao na makakaintindi sa'yo in 40 days bago matapos itong sa mga pinagdadaanan mo. Ganun. Kasi naghahanap ka ng suporta, no? Love and support, lalo na dito sa kaibigan na to sa nakikita ko. And sa iba naman sa inyo is may nakikita ako na may tao na gagawin ang lahat. May tao dito na gagawin niya ang lahat para magkaroon ng recovery, no? Dito, para magkaroon ng balance situation. Maring ikaw or there's a person here na gagawa no? Sa nakita ko. Kumbaga, magkakaroon ng parang this person is maggagawin niya ang lahat para mawala yung pain or magkabate kasi maaring nagkaroon ng mga pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, no? Maaring din sa separation or maaring emotional pain, away man yan, malaki o maliit, nagkaroon ng mga disappointments sa iba or in the past, no? Kumaga, deep hurt or something intense dito sa sitwasyon na to at nakita ko dito, may tao dito na gagawin niya ang lahat para magkaroon ng pagbubuklod muli or pagbabate. Ako nakikita, ganyan, ng forgiveness, ganyan. May taong gagawa ng ganon. Akong nakikita dito. Maring may mag-apology or a vice versa, no? Or maybe ikaw, you want to apologize to something, Aries, no? Sa nakita ko dito kasi gusto mo na ng fixing situation dito. In a friend. Sa friend mo. Sa iyong friend. Yan, nakikita ko dito. Tingnan natin, sino ba yung friend mo? Sino ka friend? Sino ka friend? Yung friend mo pala, masyadong mabait. Itong friend mo, mabait to. Emotional stable siya. They show me a patient also. A very nurturing person. When it comes sa sa kanya, they very care sa sarili niya also. And this person is kind talaga. Super kind. We have the Earth. Anong pwede kong malaman? Oh! Oh my God! They have the Water and Pisces, the Hierophant. Okay, ibig sabihin, itong friend mo, you have the Earth in Aries, this is you. Itong friend mo, mahalaga siya sa'yo. Pero hindi ko maintindihan bakit gusto mo siyang pakasalan? May gusto ka sa kanya? Oh my God. Arte ni ate, no? May gusto ka dito? Paano kung may karelasyon ka? Kung hindi mo siya gustong pakasalan kasi ang nakikita ko dito is gusto mo ng union dito sa tao na to. Siguro, itong tao na to is naging siya, like a family, no? Sa nakita ko, tong friend to is like a family, handin yung commitment nyo. Matagal, there's a commitment, kumbaga. You want a long-term relationship or there's a commitment na makilala mo na talaga siya. Maring kasama mo siya sa trabaho or nakasama mo na siya noon pa man. Tinoprotektahan mo siya.
We have the fire in Leo and the Ten of Pentacles. We have the Earth in Virgo and we have the 10-10, no? Ibig sabihin, isa sa inyo may family. Itong tao na to is very important ito sa'yo. Maaaring kasama mo siya sa trabaho or this person is ahead sa'yo ng um, ano yun? Age. Bukay kang talaga ako. Yan. Ahead sa'yo ng age to, no? Sa nakita ko dito. Either 1 year, ganyan. Or sa iba siguro vice versa. Ganun nakikita ko. Mas matanda siya sa'yo ng konti lang naman. Hindi ko naman nakita na napakalaki siya. Or maari 1 year or 3 years, ganyan. Or sa iba siguro, baka matanda ito, no? Sa nakita ko dito. Pero mas matanda siya sa'yo sa nakikita ko. Mahalaga siya sa'yo. Nandun siguro yung this person is very stable. May stable tong tao na to. Kasi sa nakita ko sa kanya, tong tao na to, they protect yung sarili niya. No? They protect yung sarili niya against sa mga maling bagay. Kumbaga, they put boundaries din. Siguro they put boundaries sa'yo kasi alam niya yung tama at mali. No? Kasi alam niya rin na you have a family, no? Dito. Siguro, or you have a relationship, ano? Sa nakita ko dito. Kumbaga, may commitment ka sa iba. Kaya nakita ko dito sa tao na to, they put boundaries or handun yun sa sitwasyon na handun yung strong will personality kasi na nakikita ko sa kanya. Para ngayon kasi is mas importante sa kanya yung kanyang wealth, prosperity, abundance, trabaho, ganyan. Parang nakita ko ganun. Pero, ang nakita ko sa'yo, gusto mo siyang kausapin or gusto mo ng reconciliation, pag-uusap, or you want to share a problem dito sa tao na to. Yun nakikita ko sa iba. Yun na nga lang, kung paano mo siya i-manage, no? Arigatou namaste, God bless.